sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibibigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Ang salita ng Diyos. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isa pong pinagpalang Sunday sa inyo pong lahat. At ngayon pong Sunday, sinabi sa atin ng Panginoon, pray constantly and never lose heart. Wow! Dalawang bilin pagdating sa ating panalangin. Una, siyempre, I hope everybody prays. Palagi ko naman ano. Pero, dinagdagan ni Lord, kung magdadasal daw tayo, una, palagi. Ikalwa, huwag mawawalan ng tiwala sa Kanya. Ang una, prayer has to become a habit. Kasi sa totoo lang, minsan naman, it's not about what we receive, but it is about what God is able to give. Wow! Parang iba? Hindi. Ang katotohanan lang naman yan kasi malaking pagkakaiba doon sa hiling natin kaysa doon sa kailangan natin. Alam ng Diyos yung kailangan. Yun minsan, ang ating madidiscover kapag tayo nanalangin at ibinigay na ng Diyos ang biyaya. Yung pangalawa, huwag mawawalan ng tiwala sa Diyos. Huwag mawawalan ng loob. Sapagkat if there is someone who's worth trusting, it's always God. Yun na nga, di ba? Paalala din sa atin ng simbahan, hope does not disappoint. God will never disappoint. Pagtiwala, alam kasi naman ng Diyos din ang katotohanan ng buhay natin. At yun nga, katulad na nabanggit ko, alam ng Diyos talaga kung anong tunay nating kailangan. Ano mang biyaya yon, pag ibinigay ng Diyos, yun sigurado ang higit na makakabuti sa atin. So ano na po, huwag kalilimutan, when we pray, pray constantly and never lose heart. Always be blessed and be a blessing.